pinapakinabangan, tiniyak daw nila na ang mga ito may tubig at kuryente, may pampublikong transportasyon, at malapit sa kabuhayan ng mga residente para tiyak na matitirhan. So datos ng Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD, 88 sa 188 na mga housing project na natapos na, o kabuang 58,000 na housing units sa buong Region 8, 45,000 daw ang tinitirhan na. Tungkol naman sa nakahayang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sumang-ayon ng Pangulo sa opinyon ng kanyang Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na magkakaroon ng hindi magandang president kung susundin ang pag-iisip sa likod ng isinagawang rally na Iglesia ni Cristo noong Lunes laban sa impeachment ng vice. Pero nanindigan pa rin ang Pangulo na hindi ngayon ang tamang panahon para gawin ito. He is right. There is a consequence to, there will be a precedence and it will be very problematic. The House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng Congress pa, wala ng Senado. Mula sa Bukawan Leyte, iba't ibang nakatuto. Ano nang kukunin mo? Inilipat na ng pabalik sa kanilang warehouse sa Laguna ang naunang na impresa na 6 milyong balota. Kailangan ulitin ang sunod sa utos na Korte Suprema. I-recycle ito para muling mapakinabangan. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Bilang paghahanda sa pag-imprenta ng mga bagong balota para sa May 12 elections, tiniyak ng COMELEC na maayos ang takbo ng 4 na printer ng National Printing Office na gagamitin na rin para mapabilis ang pag-iimprenta. Ito yung mga balotang kasama na ang pangalan ng 5 aspirant na nakakuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court matapos silang madeklarang nuisance, ma-disqualify o ma-cancel ang Certificate of Candidacy. Yun namang 6 na milyong balota na hindi na gagamitin dahil wala doon ang pangalan ng 5, sinimulan ng ilipat sa Santa Rosa, Laguna warehouse ng COMELEC. Doon ay ihahanda ito para doon sa proseso na kung tawagin nila ay paper melting o tutunawin yung papel para ma-recycle at mapakinabangang muli. Paliwanag ng COMELEC dahil public record ang mga balota, kailangan sumunod sila sa regulasyon ng National Archives of the Philippines. Doon daw ibinase ang rekomendasyon ng COMELEC Disposal Committee na i-recycle ang papel na mula sa sisiraing mga balota. Kami po ay na-inform na yung dating proseso ng micro-shredding ay hindi na po ubra ngayon. So ang gagawin po natin sa lahat ng papel, lahat ng balota na didispatcha, ay direkta po itong tutunawin sa isang solution. Direct recycling po ito. Papel na lang po talaga yun. Nag-breakdown na po yun. Wala na po lahat ng features. Talagang tunaw na tunaw po. Sinabi rin ng COMELEC na hindi matutuloy ang production nila ng bagong balota sa Lunes o Martes dahil kailangan pa ng mas mahabang panahon ang pagbabago sa election management system. Ang EMS po ng COMELEC ay walang add feature. Ibig sabihin po nun, gustuhin man namin magdagdag. Hindi kami makapagdadagdag ng pangalan basta-basta. Yung pinadadagdag na pangalan ng Korte Suprema na 5, isang senatorial, 4 na local candidates, kailangan muna namin baguhin yung election management system. Lagyan siya ng add feature bago pa po kami makapagdagdag ng pangalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ng Ilang pa lang sa ilalim? 24 oras. Yan. Tabi bitawan mo. Happy Friday, Hindi mo ganun, no? Tonight na ang edit Tabi bitawan mo. Ito, hawakan mo. Ito, higitin mo pa ganun. Ito. Nakasubaybay rin ang ilan sa league cast na nagsisibo ngayon para sa Sinulog Festival. May report si Bea Pila. Kaliwat Tutulog na kami. ang matindang